Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, nagbabalik na naman po ang inyong lingkod, at ang una nating pag-uusapan ay tungkol dito sa mga TV5 shows na kung saan ay mas pinalakas, no? Sabi nga po dito ng TV5, nagkaroon ng trade lunch ang TV5 kung saan ibinida ang mga shows at nagpasilip ng mga bagong show na dapat abangan diyan po sa TV5. Talagang masulit, mas pinalakas at maraming dapat abangan sa TV5 ngayong taong 2024 at katunayan niya na meron po silang bagong programa na kung saan ay matutunghayan din natin. Itong Ang Himala ni Nino. Bukod pa po ito sa The First Family, Pajak Princess, no, na kung saan ay mapapanood natin by July. Pero itong Ang Himala ni Nino, hindi pa natin sure kung kailan po ang ere nito or kailan ipapalabas ito sa TV5. So abangan na lang po natin. No, talagang gumagawa po ng paraan ang TV5, ang Media Quest, si Mr. MVP para mas lalong mapalakas ang kanilang network. Samantalang si Dabarkad's host Alan Kay naman po ay nasa Clowns Republic dyan po sa Quezon City. Ngayong araw po yan, Friday, June 21, 2024 at kasama niya si Attack Star Osang The Rock Diva. Syempre andyan si Alan Kay, si Bubsy, AJ Tamiza, and Crazy Marg, and Aaron. So yan po ang inyong makakasama dyan sa Clowns Republic ni Alan Kay. So pumunta na po kayo dyan kung kayo ay free at gusto nyong maaliw and syempre mapasaya. Samantalang si Tasha Mulak naman po ay ibinida sa kanyang Instagram itong post ng isang fans. No, ito po ay picture ni Atasha na kung saan ay kasama po ang kanyang mga makeup artists. And speaking of Atasha Mulak, ibinida rin po ni Atasha itong post ni Jay Alarsio na kung saan ito po yung damit or ito yung gown na suot niya po kahapon dyan sa trade lunch. Details, costume, Tapor Atasha Mulak. Napakaganda po ng kanyang kasuotan kagabi para po sa The First Family. Kasama ang Mulak family syempre. Talagang nagdiningning ang kagandahan po ni Atasha Mulak. So grabe ang saya po dyan sa trade lunch ng TV5, no? Nakita ko nga po and sigawan, hiyawan, andyan dyan si Atasha, sila Miles Ocampo, andyan dyan din po. So kompleto yung mga sasalang sa mga programa ng TV5. So dapat nating suportahan yan mga Kadabarkads, okay? Samantalang inula naman ng batikos itong si Vice Ganda dahil sa panibagong issue na naman mula po ito sa write-ups ng PEP-PH. So bakit inula na naman ng batikos itong si Vice Ganda? Ano na naman po ang issue dyan? Ayon nga po sa PEP-PH, the unconvocable star Vice Ganda makes it her mission. So may mali ba kayong na-spot doon? To spotlight local talent attending fashion shows of local designers at every opportunity. So sa unang sentence pa lang may mali na po dito na siyang hindi po pinalampas ng mga netizen na nakabasa. Katunayan po niya na inulan ng mga tawa po na reaction at syempre ng comment. At kung magbabasa po kayo ng comment dito sa naturang post ng PEP, narito po ang ilan sa mga komento po nila. So una dito, itong mula po kay Chona, yun tayo spoiling ng mali. Sobra naman ang her kung gender ay male. You don't do that. And then may nagsabi pa dito na kaya kulelat Pinas his at her lang di pa alam kaibahan. Kakahiya. Sabi naman ni Kulin, bakit dito her? Pero sa award niya recently most male followed chuchu daw. Ano ba talaga? May nag-comment pa po dito na her
pakilapag po ng birth or pakilapag po ang birth certificate. Oo nga naman, ano, bakit her yung ginamit po ng PEP Philippines dito? Inulan tuloy sila ng batikos ng mga netizen. Actually, hindi po ito mga bashers, mga casual netizen na nakikita po yung kamalian ng mga isinusulat po nila. Kasi lalaki nga naman po si Vice Ganda, tas tatawagin mong her. Di ba dapat ay his po yun? Ito pa yung comment nila, oh. His, lalaki po yan. Kawawa mga bata ngayon. Mali ang natututunan. Tapos, may nag-comment pa po dito na her, ganyan ba turo sa mga school ngayon? Kahit may yung writer ka tapos di mo alam saan gagamitin ang his at her. So, ito po ay komento ha ng mga casual netizen. Baka naman sabihin ng iba dyan na supporters po ng Showtime and ni Vice ay ito ay mga bashers. Ulitin ko lang po mga casual netizen na nakakita po ng kamalian ng mga write-ups ng ilang mga website dyan. Diba? Hindi naman porke syempre, kakampi po nila si Vice, hindi na po ipapaalam, 'di ba, sa publiko kung ano ba talaga yung kanyang kinabibilangan. His ba or her, lalaki ba or babae. 'Di ba? Kaya nabatikos tuloy itong PEP na bakit ganyan po ang pagde-describe ninyo kay Vice Ganda, gayong lalaki naman po talaga siya. So, hindi natin masisisi itong mga netizen, itong mga nag-comment na to kasi sinasabi nila yung katotohanan, yung napansin po nila. Kasi ang katotohanan ay lalaki at babae lang naman talaga ang nilikha po ng Diyos. So kung lalaki ka, his ang kailangan sa'yo na gamitin upang i-describe ka. And kung babae ka naman, edi her po ang kailangan mong gamitin. 'Di ba? So magkokos nga naman ito ng kalituhan, 'di ba? At maling kaalaman para po sa mga kabataan ngayon. Alam naman natin ang katotohanan, 'di ba, na lalaki po si Vice Ganda. Pero yun nga lang, meron po siyang babaeng puso. Pero hindi naman ibig sabihin nun, bulag na po tayo sa katotohanan ng kanyang kasarian. Hindi po ba? Actually, hindi naman po lahat ay bulag sa katotohanan. Kasi nga yung nagbigay po ng award sa kanya, 'di ba, ang ginamit ay his. Hindi po her, his, no? Pero magtataka ka dito sa write-ups ng PEP na her po ang ginamit niya. So, big deal talaga yan sa mga netizen and syempre sa mga kapwa natin Pilipino. Kasi paano na lang nga naman yung mga kabataang makakabasa nito. No, hindi na po nila alam kung sino ang tatawagin ng his at sino ang tatawagin po ng her. 'Di ba? So, bilang isang writer, dapat alam natin yung katotohanan. 'Di ba? Huwag tayong magpapadala at huwag tayong magbubulag-bulagan sa katotohanan. Kasi tayo po ay writer. Ibig sabihin, wala tayong pinapanigan. Pawang katotohanan yung sinasabi natin. Kasi isa tayo, di ba? Sa naglalabas po ng mga balita. So, dapat credible tayo, reliable tayo, di ba? Kaya ang resulta, binatikos ngayon ang naglabas ng balitang ito. Kasi yung write-ups po nila ay hindi po naayon sa pag-describe ng katauhan ni Vice Ganda.